Grabe mga ka-idol, ang latest issue. Tahimik na isinauli ng barangay captain ang 10,000 ni Oliver kay Ansing, punto por punto. Bakit? Takot na matulpo na malaom-laom at matanggal sa serbisyo. Dahil nahahalataan na hindi lang sa publiko but also sa DSWD ang kapabayaan ni Kalbo, ang head ng paniki, na instead na siya ang maggabay, siya ang magmonitor sa lahat-lahat na nangyayari dyan, wala silang nagawa tulong sa mga dapat tulungan. Sino ang gumagawa? Daddy Frankie. May sahod ba si Daddy Frankie mula sa gobyerno? Wala. May pa-snack ba ang gobyerno nagbibigay kay Daddy Frankie sa kanyang pagtulong? Wala. Okay? Kaya walang karapatan isumbat na ang ng DSWD ang galit niya kay Daddy Frankie. Dahil unang-una, kung ano man ang nangyari sa kanya dito sa publiko na issue, wag niya i-point si Daddy Frankie dahil nagkaroon lang ganitong issue dahil sa kanyang kapabayaan. Again, kapabayaan. Okay, ngayon, isinauli ang 10,000 kay Ansing, mga ka-Daddy Frankie, dahil takot na matulfo, takot na masermunan ng head ng DSWD, secretary ng DSWD na si Gatchalian. Ganun lang po dun. Simple lang si Gatchalian, si Rex Gatchalian, pero grabe yan kapag magbitaw ng salita sa kanyang mga staff, sa kanyang mga empleyado na malaom-laom. Ganun lang po dun. Kasi kahit pumunta man sa takot din itong mga kaidlo yung DSWD na yun, matanggal. Alam naman natin ang kakayahan, kapabilidad ni Tulfo. Huhungkayin at huhungkayin man talaga yan. Sino mapapahaya dito? Siya. Baka i-promote pa ni Tulfo yung ginagawa ni Daddy Frankie sa pagtulong. Mabuti nga si Daddy Frankie kasi nag-iikot-ikot siya sa buong Pangasinan. Sino may tutulungan, walang pili. Bedridden man yan, stroke man yan, may problema sa pag-iisip, kahirapan, walang pili. Pero ang DSWD, pinipili ang DSWD. Kapag tumulong ang DSWD, mga ka-idol, pinipili. Inuuna nila yung mas malapit sa kanila. Kapag nakikita nila na walang kakayahan ang taong magreklamo, walang kakayahan ang taong magsalita, pabayaan ka. Iakala nila na yan hindi maturab. What is maturab? Yung makuda. Ngayon, nalaman. Hindi lang doon. Nung una pa, nung nagwa-viral na si Daddy Frankie na in-interview na si Karen Davila, doon umarangkada na nag-boom, nag-viral ang video. Hindi lang dito kay Daddy Frankie but also in the Karen Davila channel. Millions of views. Mabuti pa sa Pangasinan may taong vlogger na concern sa mga na kanyang kasitao. Pero ang DSWD na nasa gobyerno, sinasahuran ng gobyerno, wala man lang maibigay tulong. Kasi ang pinapalabas nga nila, legal na proseso. Uy, aba. Huwag ganon. Huwag tularan yung ganong tao na walang silbi sa lipunan. Bakit walang silbi? Dahil hindi niya naobliga ang kanyang ginagawa. Hindi niya pina-priority. Tapos nandun pa yung yabang. Kapag makapagsalita, wagas din mayabang. Pero kung si Rafi Tulfo ang magsalita dyan, baka tiklop yan, ang malaom-laom. Baka yung kanyang kabilugan ng ulo maging piheng. PSMB, magtagalog, wag magbisaya.
Anyway, sa mga nandiyan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Yun po ang dahilan mga ka-idol kung bakit sinauli ng DSWD ang 10K ng tahimik na walang sabi-sabi, hindi dinaan sa barangay official dinirect dahil takot po na matulfo na malaong-laong, lalong nanawagan si Daddy Frankie kay Tulfo na bigyan aksyon agad, lalo kay Rex Gatchalian, ang Secretary of DSWD sa kasalukuyang administrasyon, dahil po sa kapabayaan ni Calvo. Yun po. Kaya wag tayo magtaka mga ka-idol kung bakit maraming mahihirap ngayon sa ating lipunan, maraming mahihirap sa ating bansa, kahit here in the Philippines, mga English. Kahit dito sa Pilipinas mga ka-idol, paligid marami, Bulacan, Pangasinan, at San Nueva Ecija, maraming mga ka-idol. Bakit hindi binibigyan ng DSWD ng panukala na gumawa sila ng batas na i-priority yung mga ganung tao na tulungan? Bakit wala silang ganung panukalang batas na inilusan? Tulong lang. Problema, ito word na tulong. Walang namang nagmungkahi doon kung sinong tutulungan. Priority ba yung mga PWD? Priority ba yung may kapansanan, may problema sa isipan? Diba? Sa Pilipinas lang po yan mayroon. Sa Pilipinas lang po. Mas dami dito. Marami ngayon. Mas dumami ngayon ng depression dahil na sa kahirapan ng Pilipinas. Kaya maraming nagagalit mga ka-Daddy's Frankie sa kalawang DSWD na yan ng paniki. Kung nandito lang yan mga ka-idol, yung kalbo na yon, nakita nyo itong karayom na to, itutusok ko yan sa kanyang utak, kahit paano gumising siya, laging gising 24 oras. Nagtawa ko, gising siya lagi ng 24 oras. Ilalagay ko yung ilalagay natin sa ulo niya yung latatayin na lang siguro para mabigyan ng laging fresh ang alintipatakan ng kalbo na yan. Ganun lang po dun mga ka-idol, appointee Kuya SMB, na wag naman pabayaan yung trabaho ko ninyo ngayon nang nalalaman ng nabubuksot na ang kanilang mga kabulastugan, ang kanilang mga kapabayaan. Ayan, lalo na big issue about sa 10K na yan. Marami pang taong dinadami ng DSWD sa barangay. Lahat ng mga tao sa barangay na involved na. Pati si Daddy Frankie pinapatawag na sa barangay. Dahil actually mga ka-idol, kung samantayang susumahin natin ang buong sitwasyon, may pagkakamay ang DSWD talaga. Kasi si Daddy Frankie that time innocente. Kasi nagbablog lang siya, di ba? Hindi niya nakalain na may ganun palang pangyayari sa likod ng DSWD, nakabulastugan, di ba? Ganun lang po din mga ka-idol, na hindi na tayo magtaka na kung bakit patuloy pa rin ang kahirapan ng Pilipinas. Di tayo lang din naman naghihirap ng Pilipinas. Ayun lang po dun mga ka-idol. Kasi yung mga nasa gobyernohan ngayon, may mga kinikimkimit at tinatago na mga animali sa loob ng kanilang tinatrabahuan, lalo sa matataas na posisyon. Sinasamantala nila ang kahinaan ng ating panggobernohan ngayon. Ang alam nila na mahina ang leader, sinasamantala nila. Kaya kayo sa mga nandyan, maghanap tayo ng dapat mamuno ng Pilipinas ngayon na matapang, walang pinipili. Yung sino may sala, punteriya agad, wala na patumpik-tumpik pa. Kaya mga iba dyan, kahit may ginagawang mali, dahil may batas daw, di ba? Ginagawa pa rin kasi may batas.
Ha? Kapag ay leader na matapang, na sureball na siya ang gumawa, dali agad. Wala nang patumpik-tumpik pa, di ba? Yun ang dapat. Kawawa yung ibang tao, simply. Tapos, gagaguhin lang ninyo. Akala ng DSWD, si Ansing, naman si Ansing simpleng pananamit lang, sa itsura niya, di ba? Akala niya walang kapas magsalita. Siguro hindi lang si Ansing ang nakaranas ng ganyan. Marami dyan. Kung sino nakaranas ng mga katulad kay Ansing na mga nanonood sa akin ngayon sa aking video, please comment section below. Ganun lang po dun. At magpatawag na kay Tulfo. Mabuti na lang na napansin kay Ansing lang. Hindi lang si Ansing ang naka-experience ng ganyan. Marami pa yan dyan. Kaya lumaki ang tiyan dahil sa kasisiba. Mas malala pa sa buwaya. Mas malala pa sa buwaya. Ganun lang po dun mga kaidol. Kaya wala siyang karapatan na ipupuntiryan si Daddy Frankie sa mga nangyayari ngayon. Wala siyang karapatan manumbat kay Daddy Frankie kung anong nangyari, kung anong nagkakaroon siya ng issues dito sa social media. Dahil lang sa tinki, ibininta mo yung pagkatao mo. Diba? Nasaan na bang reputasyon mo dyan, DSWD, ng paniki? Bakit ganyan ang yung isipan? Kung wala kang tiwala kay Ansing, ibigay ang tinki, tumawag ka sa barangay official, isama mo dyan, agreement kayo dyan. Dito witness insimbigan ko ng 10,000 para sa medication ni Oliver o barangay official ito as a witness. Ganun lang po doon. Kasi may plano. May plano na kunin uli. Hindi kasi binigyan na yan dating tulong para na yan sa iba. No. Kasi mas priority nga si Daddy Frank, si Oliver tulungan. Kasi may karamdaman yan, may priority na tulungan mga ganyang tao. Sana mas palawakin pa ang mental hospital dito sa Republika ng Pilipinas. Sana may libreng ganon. Kasi marami talaga sa Pilipinas na may problema sa isipan. Marami sobra. Hindi mabilang. Dahil sa kababayaan, dapat may batas, priority nila yung batas na yon para sa may mga tao may kapansanan ngayon. Dahil grabe. So ito ang masasabi ko lang sa iyo, sa mga DSWD, lalo na dyan sa paniki, ikaw na, you're the best of the best. Kaya po yung mga ganyan dapat binibigyan nila ng leksyon. Kung ako kay Rapi Tulfo, para mabigyan ng leksyon, tanggalin na yan sa serbisyo, pasaway. Maraming nilokong tao. Alam ko hindi lang yan si Ansing ang niloloko niyan. Marami pa yan. Mga idol, marami pa yan niloloko niyan. Hindi ko naniniwala si Ansing lang niloloko niyan. Marami yan. Ngayon lang natin nalaman, lalo sa mga sa lugar ng paniki, yung kabulastugan ng DSW ng paniki, na hindi na makatwiran, hindi na makatao, hindi na maka-Diyos ang ginagawa ng DSWD. Kaya yun ang dahilan mga ka-idol kung bakit sinauli ang 10,000 ng tahimik na walang pasabi. Even the barangay officials, hindi man lang sinabi, kundi dinirect, kayo na pala i-direct Kayo pala i-direct.
ang 10,000? Bakit marami pa kayong allegations regarding it? Bakit marami pa kayong mga issues palaka na kunin yun? Kung hindi malaman, kung hindi na issue, kung hindi nag-viral ang mga ganyang sitwasyon, hindi siya sa uli. Kung hindi nanawagan si Raffy si Daddy Frankie kay Rex Gatchalian, of course kay Raffy Tulfo, na hindi na tama yung ginagawa, ipatulfo na yan punto por punto. Ayan, siguro nakahiring-hiring ang kalbo sa labas. Ayan, sinauli ang 10,000. Sinauli ang 10,000 dahil siguro hindi lang dyan kahiyan ang kanya makukuha, baka matanggal pa sa serbisyo. Ang totoo po yan, baka matanggal pa sa serbisyo na hindi niya ginagawa ang kanyang obligasyon as head DSWD ng panike. Siguro namalmal ang ulo ng DSWD na yan sa gilid ng kanilang pader na alimpungatan. Ayan, sinauli. Kung ako sa kanya, may issue na nga, ako kahali pa, hindi nadagdagan pa ng 5,000 para 15,000 na maging masaya man lang. Dahil ito, nagkamali kasi ako na, sinsya na kayo. Pero dinagdagan ko yun ng 5,000 na, siguro ang tuway na yan, at least may ganan siya. Oo. Ay nako mga Daddy Frankie, basta pera ang pag-uusapan. Ako, kahit kapatid, magkaibigan, ako nasisira sometimes yan Kaya marami nagsasabi mga kaidol na money is demons. Money daw ay demonyo. So totoo po yun. Kwarta talaga is nagiging kapag gamitin mo yung pera sa kagaguhan, magagawa mo yun. Pero isipin mo rin at the end, yung ginagawa mo kagagawan sa ibang tao, may karma yan. May karma po yan. Ako naniniwala ko sa karma talaga mga kaidol. Kaya wag gawin sa iba panluloko kung ayaw gawin sa iyo. Okay? Hindi mo man maranasan ito ngayon, but balang araw maranasan mo din yan. Sa iba't ibang way na karma ang ibibigay sa iyo. Sa mga may idea dyan, opinion, reaction sa nangyayari ngayon, please comment section below, and also don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Dahil ang pagtutulungan, ang pagkakaisa, ang susi na maging pulido ang Daddy Frankie community, of course the team Daddy Frankie. Magtulungan po tayo para maitaguyod, matagumpayan ang ating inidolo, ang isang founder ng Daddy's Frankie Community. Nakasama nyo si Kuya SMB at iba pang vlogger nagre-react as a reactor ng ating inidolo na si Daddy Frankie. Again, sa mga nandyan, yung kaligtaan na to subscribe. Again, to subscribe. SMB, ang pangit ang subscribe. Bisaya pa to subscribe. Mga ganong eksena. To subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Siya na po kung mga kaidol kung gusto ko man mag-live, but hindi ko talaga hawak yung time ko. So, kung sa gabi naman, dami. So, baka balang araw, makakapag-live si Kuya SMB, but not all. Hindi araw-araw. May time, kapag may time lang. Pag-uusapan din naman natin yung ating dapat pag-uusapan. Kung may mga ideas kayo, reaction po. Lalong mga taga Summer Leyte, Napal Biliran, Urmo, Agoy na malaom-laom, mga taga Bisaya din maayong puntagan ninyong tanan. Lalong mga taga Mindanao na mahal na marami na sumusuporta kay Daddy. For mga OFW, mga taga Bisaya, don't forget to subscribe, like, and point the notification bell para laging updated sa ating mga latest updated videos. Of course, wag niyong i-skip. Bakit kanyang mukha may simbi?
huwag nyo i-skip yung ads. Naku, malaking tulong na po yan mga ka-idol. Tingnan nyo yung ilong ni SMB. Medyo lumalapad, may expand na. Kailangan na tiltilan na yung ilong na yan. It's just lang, biro lang. So yun lang, sapat na pa yung kay Kuya SMB na. Yung sa tulong ninyo para kay Kuya SMB. Yung hindi i-skip ang ads. Ay, malaking impact na po yan, malaom-laom. Agoy, talaga ba SMB? Actually mga ka-Daddy's Fan, gusto ko talaga kayo makikilala, lahat-lahat sa mga supporters ko. At mayroon tayong goodbye live, magla-live ako good vibes, At papansin kayong lahat, Ganun na lang po ito. Again, anyway, hanggang dito na lang muna tayo mga ka-idol. Agoy na malaom-laom. Maraming salamat sa pag-welcome kay Kuya SMB. Punto por punto. Again, this is Kuya SMB. Para siguro na punto por punto. Napak and pull. Lagi nga mga simod. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat. Mabuhay tayong lahat. Lalong-lalo na ang team Daddy's Frankie Miguel Love. Shoutout sa inyo. Basta na sa katwiran, ipaglaban mo. Again, this is Kuya SMB. Hanggang sa muli, God bless. Mabuhay po tayong lahat.